Ba't naman tayo sa susunod na topic natin? Ito naman po ang pag-usapan natin mga kababayan. Balikan natin itong balita kay Saldico, no? Matapos po na mabalita na si Saldico mga kababayan, at any given time kapag nagkataon or binigay po ng pagkakataon, ay mapapauwi itong si Saldico mga kababayan galing po sa Czech Republic. At ayon po dito kay Panfilo Lacson mga kababayan, may balita po na pagsasabay-sabay niya po iimbitahan si Gutesa, si Saldico, at ang 18 Marines. Ano kaya po ang mangyayari kapag nagkataon? Ito, pakinggan natin yung pahayag ni Ping Lacson. Very pleasant nga ngayon. Thank you. Thank you, Senator Ping. Let's get this out of the way. Ano po, dahil yung news of the day is yung pagkakadakip kay Saldico sa Czech Republic. What does this mean po doon sa Blue Ribbon Committee hearings kung magpapatuloy ito? Well, first and foremost, welcome development. Kasi malaking bagay kung magko-cooperate ang may contribute ni Saldico. Alam naman natin siya yung tumatayo parang arkitekto. Yes. Lalo na doon sa pag-insert at saka paglalagak ng pondo, pati yung pag-allocate sa particular na sa DPWH. Now, first, kumpirmado na nandoon na siya sa custody ng Czech authorities. So, ang next move is wala tayong extradition treaty sa Czech Republic. So, ang next move ng mga options na iwan sa atin is, one, through diplomatic channels na ginagawa na siguro ng ating pamahalaan. Makipag-ugnayan yung ating Department of Foreign Affairs through siguro sa embassy natin doon para mapadali yung pag-deport kay Saldico. Ang deportation proceedings is a unilateral act sa part ng country kung saan nahuli si Saldico, which in this case is the Czech Republic. So, ang influence lang ng Pilipinas doon, yun nga, makipag-ugnayan. Ang second option is through the Interpol. Kasi ang Czech Republic is a member of the Interpol. Ayun mga kababayan, dito natin nakita yung ito yung pwedeng paraan para mapauwi talaga si Saldico. So, posible, hindi ito imposible kagaya ng sinasabi ng mga dilis, mga ka-GP-natics. Although medyo matatagalan to. Kasi very complicated nga. Now, sinasabi dito ni Ping Lacson, mga kababayan, dahil wala nga tayo ditong tinatawag po na extradition treaty sa di ba? Pero mga kababayan, dahil nga po diyan, member naman po sila ng Interpol. So, makikita po natin mga kababayan, magkakaroon po ito ng pag-uusap, 'di ba? At pwedeng-pwede talaga na mapauwi itong si Saldico. So, may red notice list si Saldico, po pwedeng doon dumaan yung pagpapadala ni Saldico sa atin through the Interpol, kasi member din tayo ng Interpol. Now, since gano'n ang situation, kung hindi lalabanan ni Saldico yung kanyang deportation proceedings, kasi... Okay. Wait. Mga kababayan, maganda tong tanong ni Ma'am Flerida Luna. Do you think, GP, that Gutesa and the 18 Marines will attend the Blue Ribbon Committee? I doubt it. Okay. Mga kababayan, ganito lang yan. Okay? So, kay Gutesa, medyo tama. I doubt it as well. Okay? Mga kababayan, when it regards to the 18 Marines, mga kababayan, remember yung sinasabi po ng kampo nila Mike Defensor. 'Di ba? Na parang hindi binibigyan ng pagkakataon na magsalita itong 18 Marines, mga kababayan. Now it's the time siguro na magkaroon ng inisyatibo itong si Ping Lacson para ipatawag ito. Okay? Ipatawag itong 18 Marines. At syempre mga kababayan, kung talagang may ball sila, may guts sila to do so, at talagang kung alam nila na tama yung sinasabi nila, kung alam po nila mga kababayan na hindi sila nagsisinungaling, then they should go and, di ba, face before the BRC, mga kababayan. Harapin nila. Bakit hindi? Ito naman yung nire-request nila kasi, nag-request ka na gusto mo lumabas sa Blue Ribbon na ipatawag ni Ping Lacson, at ngayon na ipapatawag din si Saldico, bigla kayong aatras. There's something wrong. 'Di ba? There's something wrong. So,
Ano yung iniiwasan nyo kapag nagkataon? Yan ang mga katanungan doon, mga ka-GPnatic. So, ibig sabihin, kayo ay mangangapa. Papanoorin nyo, if ever si Saldico, papakinggan nyo, doon kayo kukuha ng idea. Mga hamag kayo. I suppose, halos magkakapareho Oo. naman yung immigration laws ng iba't ibang bansa. Si Gutesa, wala, ghost na. Kaya nga, go Tessa. Oo. Okay. Na binibigyan ng pagkakataon yung mismong tao ng due process. Oo. Meaning, pwede niya labanan yung deportation. Medyo magtatagal yun pag nilabanan niya. Pag nag-voluntarily, voluntary deportation na, mas madali. Now, pagdating dito, punta na tayo pag nandito na siya sa Pilipinas. Okay. Sige, ito na. Meron siyang pending warrant of arrest na na-issue galing sa Sandigan Bayan. Sa Blue Ribbon Committee, nag-issue kami ng show cause order last January. Noong inibitahan namin siya along with Orly Gutesa and several others at hindi sila sumagot doon sa show cause order. Okay. So nakapending yon. Hindi naman namin pwedeng agad-agad issue ng warrant of arrest kasi nga may Supreme Court ruling dyan Oo. na kung saan bibigyan ng due process, hindi pwedeng contempt agad, Oo. bibigyan mo ng pagkakataon na mag-explain Oo. kung bakit hindi nakadalo. Ang problema naman kasi sa Supreme Court ruling na bago, mga kababayan, pugante na nga ito, di ba? Alam naman natin na kapag pugante, tinuturing ng isang tao, ay hindi na yan makakapag-seek ng justice relief, mga kababayan. Pero, yun nga, syempre, ayaw ni Ping Lacson na masilip sila dun sa kanilang ginagawa, baka magkaroon ng grave abuse of power, di ba? So nandun tayo sa ganung situation. Oo. Now, pagdating niya rito, at first opportunity, meaning, kasi napagsabi na ako, unless ma-report out ko sa floor, Mhm. yung Yung- partial committee report Yes, sa isa pa yun, pamamagitan isa pa ng yun. 9 signatures, Yes. i-re-resume ko yung mga 6 hearing. na. Okay. Until that time, pinasuspend ko yung mga hearing. Okay. So, assuming na makakuha ko ng 5 signatures at ito'y na-file na sa Bills and Index, na-report out, in-sponsor ko, pwede ako mag-resume na ng hearing. Mhm. At sa Okay. gano'n, magtuloy-tuloy na yung flow Okay. ng mga pagdinig sa Blue Ribbon. Okay. So, imbitahan natin siya. Okay. So, Okay. pero of course, with leave of court. Okay. Kasi ang legal custody niya, Sandigan Sa Bayan. korte, oo. Sa korte, wala naman magiging problema dun eh. Mga kababayan, dahil alam naman na tawag dito ang korte naman, mga ka-GPnatics, talaga namang pinapayagan nila na umattend ang mga pagdinig yung mga taong gustong tanungin, 'di ba? Yung mga resource person kagaya nga po ni Gutesa, mga kababayan, 'di ba? Doon sa kamera, maging yung iba pong mga PDL kagaya nila Taguba, nila Jimmy Guban, pinapayagan din, pero kailangan magpaalam ka talaga sa korte. Okay. Ah. Senator Ping, liwanagin ko lang So in the absence of an extradition treaty between Czech Republic and the Philippines, tapos sabi mo, the only way yung deportation proceedings, dahil member naman ng Interpol ang Henry Czech Republic. Esperon. Pero how soon do you expect, let's say hindi niya i-contest yung deportation proceeding, how soon siya pwede mapabalik sa bansa? At yun na nga, pero yun na nga nakatenga tayo dun sa tatlo pang di ba, yung pipirma dun sa BRC, yung Blue Ribbon Committee. Pero kayo sa sa experience nyo sa police force, sa Interpol, gaano katagal yung maramdaman natin yung pagbalik niya talaga dito without contesting the deportation proceeding? Pag hindi kinontest yung deportation proceedings, i-deport siya ng Czech Republic. So anytime Kasi, this week? Anytime yun. Winin niya. Anytime yun. It's hard to speculate. Few days? Depende. Administrative na lang yun. Oo. Okay. Wala na yung legal battle kung tutusin. Oo. Oo. Kung hindi niya i-question at voluntarily magpa-deport na lang siya sa Pilipinas, mabilis yun. Administrative na lang, paperwork na lang yun eh. Okay. Okay. Kaya lang mga ka-GPnatics, yung tanong nyo kanina, babalikan ko. Siyempre, kung ikaw ay may tinatago ka at ayaw mong ma-implicate, ayaw mo na mahalungkat ang lahat ng itinatago mo, mga kababayan, siyempre, ang una mong gagawin is to contest, di ba? Yung deportation process mo. Mga kababayan, unless na matapang itong si Saldico at walang kinatatakutan at walang pinagtataguan, mga kababayan, pero I doubt na hindi niya i-contest yung kanyang deportation process, mga ka-GPnatics. So, expect natin na talagang magiging
long battle. Magiging matagal po bago mapauwi itong si Saldico, mga ka-GP Natics. So tingin ko dyan, magiging talagang paraan itong dahil ang Czech Republic ay member din ng Interpol. Baka dyan magsimula ang lahat. Pero matagal pagka kinontest niya. Oo. Pero wala Ma'am ba Eva? kayo Magkakaroon pa ng mga Yeah. court hearings yan, no? Oo. Yeah. Follow up lang, wala ba kayo info just in case na kasi katulad ng case ni Harry Roque, Oo. pwede bang magpa-file din siya ng asylum request? Will that take place, 'di ba? Pag 'yun ang mangyari? Baka late na yung sa asylum request. Hindi na Kasi kay papayag. Harry Roque, Oo. Kasi kay Harry Roque, kaya nga siya nasa Austria ngayon. Oo. Kasi matagal siya naglagi sa the Netherlands. Mm-mm. Oo. Ang problema, yung port of entry niya, Austria. Mm-mm. So hindi siya pinayagan ng the Netherlands na mag-file ng asylum doon sa Holland. Yeah. Bagkus, dinala siya doon sa Austria. Kasi doon lang siya pwede mag-file ng asylum. So ganun kay Saldico, kung saan man yung port of entry niya, doon siya magpapile ng asylum. Wala na nga siya doon kasi undocumented alien na siya as far as the Czech Republic is concerned. Yes. Good point mga kababayan. Kung gustong mag-file ng asylum request nitong si Saldico, dapat doon sa point of entry niya. Kaso mga kababayan, pumunta siya doon sa isang lugar na kung saan ay undocumented alien na nga po siya, no? Mga kababayan, so paano siya makakabalik doon sa point of entry niya kung undocumented alien siya? So therefore, yung katanungan na yon mga kababayan, ay talagang zero na yon. 'Di ba? Zero na yung opportunity niya na siya po ay makapag-seek ng asylum request, mga kababayan. So alam nga naman, ipadala pa siya ng Czech Republic. Kaya nga. Pabalik, sa tama. country, sa port of origin. Malabang mangyari yung magpapile siya ng asylum siguro. Okay. malabo. Senator Ping, Tama naman yan, Ma'am Plerida Luna. I've heard from international expert lawyers that the deportation will take for about 15 days. Yung deportation process na sinasabi nyo, Ma'am Plerida Luna, yan yung binabanggit ko kanina, at least 3 weeks, mga kababayan, is the minimum. Okay? Yan yung pinakamababa na pwedeng mangyari, mga kababayan, para mapabalik dito si Saldico. If yan ay kung hindi po niya, mga kababayan, iko-contest yung kanyang deportation. Pero kapag ito ay kinontest niya, magkakaroon po ng talagang, sabi ko nga, long battle. unang-una, ang tanungan nga namin ni Danny Oo. kanina may kinalaman ba ang Pilipinas doon sa pagkakadakip kay Zaldico? Siyempre wala. Number 2, gaya ng inyong pinaliwanag kanina, this can be a very protracted case in the Czech Republic, kagaya ni Congressman Arnie Teves sa Timor-Leste, di pa Oo. ba? Correct. First, tama yun, ano? Yung tanong nating isa, may kinalaman ba? Mukhang wala. Kasi Wala. mukhang nabulaga tayo. Oo. Hindi natin alam na, kasi ano yun parang hindi natin kung spur of the moment decision niya o matagal niyang pinlano na mag-cross siya ng border. Ngayon kasi sa Europe, medyo mahigpit sila sa mga border Mm-mm. Dati, pa-cross-cross ka lang kasi European Union, basta may Schengen Oo. na, di ba? Member ng Oo. Schengen. May Schengen visa. Palipat-lipat ka lang, wala naman mga border agents mga Oo. immigration agents sa border. Pero Correct. ngayon, medyo mahigpit sila. Subukan nyo mag-jive sa Europe ngayon. Pag Oo. nag-cross ka ng border. At ang ano pa dito, mga kababayan, magaling talaga ang Panginoong Diyos. Bakit kanyo? Kasi si Saldico, kung maalala nyo, meron po siyang parang nakalimutan ko yung tawag doon. Pero yung may passport po siya, mga kababayan, di ba? Hindi yung Philippine passport niya, yung nakuwar niya po na passport na ginagamit niya. Ngayon, kaya naman po ito nahuli, yung loko-lokong ito, wala po sa kanya yung dokumento. Hindi po niya hawak-hawak. So, mga ka-GPnatics, ang sinabi nga kanina dun sa video, na hindi ito yung kagaya ng iba na nakalimutan mo lang pwede mong balikan. Pwede mong ipakuha. Hindi dito kasi hindi mo hawak. Mga kababayan, sa makatuwid, negligence mo yon. Parang lumalabas na as in wala ka talagang dokumento at all. So napakagaling ng pagkakataon, ang galing ng Panginoong Diyos, mga kababayan, na siya talagang gumagawa ng paraan, ano?
Parang kung i-connect natin ito mga ka-GPnatics dun sa mga paratang nila kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Parang ito yung magbibigay po ng mga kasagutan talaga dun sa inihiling natin o dun sa mga hinahanap ng mga Pilipino, maging yung mga DDS na mga kasagutan dun sa kanilang mga katanungan. Kung mayroon ba talaga kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos, si dating Speaker Martin Romualdez o gawa-gawa lang nila Saldico at ng mga cohorts niya, 'di ba? Na nagkaroon sila ng K-hoots, mga ka-GPnatics. Meron talagang checkpoint Oo. sa mga borders ngayon. Golden Nag-visit visa. sila Thank dahil you. nga doon sa issue ng mga immigrant. Okay, let's go to dun sa BRC, yung Blue Ribbon Committee report muna, Senator Ping. Kasi sabi nyo, magre-resume lang kayo, pabakakuha kayo ng siyam na pirma, di ba? For now, ang balita ko, 6. So, 6. 3 na lang ang kailangan nyo. At mukhang confident ba kayo makukuha before June? Totoo yan, Danny. Confident ako kasi Oo. nagkaroon kami ng pagpupulong at saka kasi ayoko makiusap sa aking mga kasamahan. Oo. Kasi alam ko namang duty nila yun. Alam nila yung Okay. responsibilidad Yes. nila. Tama. Iniiwanan ko sa kanila Correct, yung correct. kung pipirma sila o hindi. Oo. Nagpayag na yung minority, hindi sila pipirma. Oo. Well, sabi ko nga, Oo, it's on expected them, naman not yun. on the chairman. Kasi yung minority, talagang mayroon sila mga padrinos doon. Di ba, hindi talaga pipirma yung mga loko-loko na yun, mga kababayan kasi sila yung mga unang tagapagtanggol Di ba? Oo. Sa majority, nagpahayag Oo. ng pagsuporta si Senate President Soto dahil sinabi ko na sa kanya, Pumirma na. SP, ayoko makiusap sa mga kasama natin. Baka Tama. mauwi tayo sa pagkukwestiyon ng motibo. Iniiwasan ko yun kasi meron kami sa rules namin. Wala magkukwestiyon ng motibo Ma'am Aishurin. sa kapwa-membro. Oo. So sabi niya, sige, ako na lang ang tutulong. Kakausapin ko yung mga kasamahan natin Oo. sa majority kung pwedeng punuin nila yung 9 signatures. Totoo nga, sa mga tinausap niya, merong isa, hindi ko nila papangalanan, nagpahayag sa kanya na meron nakiusap sa kanya na miyembro ngayon ng minority na dati nilang kasama sa majority, sa old majority na Senado, kung pwedeng wag pumirma. So, gano'n, iba-ibang rason kung bakit ay magpirma yung mga kasama. Grabe. Ako, naunawaan ko yun, maski hindi binanggit sa akin ni Tama. Senate President. Kung sino. Oo. Suspecha ko na nung araw pa yon na merong, sige, siyempre, dati Meron talaga silang pinagtatakpan. Yan yung mga nasa minority. Kasi nga mga kababayan, nasa minority din yung yung mga na-implicate na mga pangalan, di ba? Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada. Natural sa natural mga kababayan, pagtatanggol nila yan, expected mo na yun. kasama na sa dating majority. Oo. Iba doon, mga malalapit nilang kaibigan. Correct. Oo. Hindi ba yales na mapag-uusapan sila kung pwedeng magpirmahan para hindi lumabas yung committee report. Oo. Kasi Okay. while Yun. yung karamihan ng aming recommendation, especially in the aspect of kasi dalawa yung sa Blue Ribbon nag-iisa to na inquiry in aid of legislation and investigations. Wala doon sa ibang committees yung end investigation. Oo, Puro yung end. Inquiry in aid of legislation. Doon sa in aid of legislation, napakarami kaming nilahad doon sa aming partial committee report pala na mga pieces of legislation na pwede nilang i-tackle. Doon ako nanghihinayang. Oo. Dahil hindi namin mapag-usapan kasi hindi na-adapt yung committee report. Okay. At Okay. second, sa parte ng investigations, na-overtake na kami ng events, ng developments. Kasi Correct. karamihan ng aming rekomendasyon sa aming partial committee report, Ma'am, nangyayari na. Oo. At halos natatapos na sa Ombudsman at saka sa DOJ. Kasi ang recommendation naman doon is to recommend preliminary investigation to be conducted by the Ombudsman or the DOJ. Nangyayari na yun Kaya sa tagal, kasi February 11 ko ito the route. Yeah. From February 11 hanggang ngayon, may 2 buwan, marami Tagal na na. naganap na ang recommendation namin, parang pay accompli. Yes. So, Pero grabe talaga yung nangyayari ngayon sa Senado. Nakikita natin, no? What more kung si VP Sara Duterte na pagdating po sa kanyang impeachment trial. Sobrang, mga kababayan, nakakapanghinayang talaga na may mga ganitong klaseng mga senador na talagang meron silang kinikilingan, may pinoprotektahan. So paano natin mapapanagot ang isang corrupt na isang opisyal, mga kababayan, kung mismong mga legislator natin ang nagtatakip, nagpoprotekta sa kanila? Di ba? Walang, kita nyo, it's a long delay yung ginagawa nila, mga kababayan. Para lang protektahan yung mga kasama nila na dapat naman bilang isang elected ng taong bayan, sila dapat ang nagpoprotekta sa mga mamamayan.
'Di ba? Sa mga Pilipino, sa ating konstitusyon. Iba po yung ginagawa ng mga ito. Nagpapakita lamang sila, mga ka-GP Natics, na sarili nilang interest at yung interest po ng kanilang mga kasamahan ang kanilang pinoprotektahan. 'Di ba? Wala silang pakialam na maging accountable itong mga taong ito. Na kung tutuusin, they reap what they sow. Mga kababayan, kasalanan nila ito eh. Tapos mo protektahan mo, syempre GP, para sila, pag sila naman ang gumawa, yung iba naman ang magpoprotekta sa kanila. At sabi ko, walang reason para hindi pa pirmahan. Kasi nga, nire-recommend namin, pero nangyayari na eh. Oo, ano na eh. It's water under the February bridge. pa pala, 2 months. correct. Pending Correct. yung partial report. Tapos ngayon ang umuusok na po Senator Ping yung impeachment Oo. nakatenga pa rin yung flood control issue sa Kaya- BRC. Oo, tapos ngayon mga kababayan, ang matindi pa dito, ayaw nilang pumirma. Lalong-lalo na yung member ng minority, pinipigilan rin nila yung ibang member ng majority. Pero naghahanap sila ng committee report ng BRC. 'Di ba? Ganon ka-ipokrito at ganon tayo pinaglalaroan ng mga hinayupak na to, lalong-lalo na itong si Marcoleta. 'Di ba? Sila Aimee. Oh, naghahanap ng committee report. Paano lalabas yun? Kulang yung pirma. Na, ang pinalambot problema na po, na- Ah. May I Yes, say, isa lang- pinalambot na po yung lengguwahe niya, na? Oo, kasi nung una, ang recommendation namin, filing of charges. Oo. Which has also the same meaning as recommend for preliminary investigation. Kasi ang jury vote, hindi naman pwede mag-file ng kaso sa korte. Sure. Oo, tama. PI Ang lang. pwede na mag-file ng kaso sa korte, yung prosecutor. Oo, Which is ombudsman. the ombudsman or the DOJ. Okay. So, pinalambot ko yung lengguwahe kasi baka raw ma-misinterpret ng publiko ng filing of charges, diretso na sa korte. Sabi ko, alam naman natin na tayo, nag-imbestiga sa Senado, hindi naman tayo pwede mag-file ng information. Doon pa lang sa pagpapalambot ng termino na mga kababayan, yung terminology na pinalambot ni Ping Lacson, yun ay utos, pakiusap ng kanilang mga kasamahan, mga kababayan, kasi ayaw nilang mapakinggan na papailan na ng kaso itong mga napailan na ng charges itong kanilang mga kasamahan, di ba? Kitang-kita naman. Ito sila yung tinuturo ng mga ebidensya. Pero nagtatakip pa rin, nagsisinungaling pa ang mga inayupak. Pero again, mga kababayan, kung babalikan po natin yung usapin dito, kay Saldico, kay Gutesa, at dun sa 18 Marines, magkakagulantangan. Diba? Magkakabukingan kung sino ang nagsasabi po ng totoo. Baka mamaya dyan, mga kababayan, expect nyo na naman na may panibagong script itong si Marcoleta pag nagkataon. Tuturuan niya na naman tong 18 Marines. 'Di ba? Dapat ipatawag nyo rin si Baligod, ipatawag nyo rin si Mike Defensor para magkabukingan na, 'di ba? O ipatawag nyo rin ang NBI kung ano ba talaga yung tunay na nangyari doon sa pagpapatawag na 1 by 1 ng mga 18 Marines na yun. Bakit gustong kunin nitong si Attorney Baligod yung sinumpaang salaysay ng 6 na Marines, di ba? Mga kababayan na nagsasabi daw di umano, sabi ng NBI, ay nakasulat kasi doon na wala silang kinalaman pagdating po sa pagdi-deliver ng mali-maletang pera. Ay nagtataka lang ako, sinabi na pala yun, bakit hindi nyo pa kinasuhan itong mga 18 Marines na to? Hindi nyo pa kinasuhan yung mga abogado nila at yung mga taong nasa likod nila. Baka may maglabas na naman na naman bagong witness ko no ni Marcoleta. Hindi na yan makakaporma, Lito Braga. Bakit kanyo? Si Ping Lacson hindi na yan papayag na maging tawag dito, maging carnival yung kanyang komite, no? Siyempre, i-verify niya na yung yung panibagong testigo kung kapag nagkataon. Hindi kagaya nung nangyari kay Gutesa dati, di ba? Okay, so lipat tayo mga kababayan. Pag-usapan naman natin, sorry, wala akong thumbnail, pero ang pag-usapan po natin, etong tungkol sa pahayag mga ka-GP Natics nitong si Toby Chanco. Ano ba yung